napapatunayan ng mga water districts na nagbayad ng mas mataas na halaga ang mga consumers na nakabase sa investments na hindi naman nagkatotoo, hindi nangyari, makakaasa din kaya yung ating consumers ng refund, Mr. Chair? NWRB and LUA, can you issue notices sa mga private water companies na kapag hindi nyo na-meet yung requirements, hindi kayo nakapagbigay ng maayos na water supply at marumi ang tubig, ang quality ng tubig, hindi dapat magbayad ang consumer at hindi dapat pulutan at putulan kasi marami sa kanila hindi nakakaalam eh. Mr. Chair, Pwesa silang magbayad kahit na pangit yung water supply o kahit na wala halos, napipiliin sa magbayad because they don't know. Mr. Chair, balak namin this month. We're working on Balak. that. Yes, sir. Working on it. Dapat noon pa. Ba't ngayon pa lang? Ngayon lang namin natatakel talaga, sir. Pero ngayon, aanin namin yan. So, Ayusin namin yan. pwede natin mabigyan ng refund? Babalikan natin, sir. Very good. Merry Christmas. Sige. Ang regulator sa lahat ng water distribution utilities. So ina-assert namin po yung powers niyon. Kahit na merong legal opinion na yun, sinasabi namin na from the beginning, that is our job. Then go ahead and assert it. Yes, sir. Then, I ako already lang sa PCC. increases. Yes, back up kita. Sige po. Okay, I'll give it back. Mr. Chair, Salamat, Mr. may- Chair. hear about that matter. Yes, Mr. Joyas. I'll continue my question, Mr. Chair. Namin sa Quezon Metro, sa Lucena, tungkol doon sa problema sa yung safety ng tubig. Inassume na po namin yung laboratory department. Kinausap na po namin ang Prime na kami na ang mag-ooperate niyan sapagkat very dangerous sa safety ng mga tao at marami nakakarating sa aming complaint na parang medyo nakakaproblema doon sa quality and safety ng tubig. So, inassume na po namin ang operation on and we are going to inform the DOA sapagkat sila ang kausap doon kami po yung naka-JB. Pero hindi na po kami humingi ng permission sa DOH sapagkat alam po na tulad ng narinig po natin, i-refer po nila sa isang bureau bago. So, this is something which is urgent and critical. Safety po ng tao ang naka-onboard dito. So, yun po ang aming ginawa. We started, inassume po namin ang operation ng laboratory department. Siguro, sinishare po namin sa iba na naka-JB na baka dumating doon sa sitwasyon ng ganyan. Pakitingnan ninyo yung aming ginawa kung pwedeng i-apply ninyo sa inyo. Thank you, sir. Okay, thank you, Sir Riza. Sorry kanina sa interruption. The floor back to you. Okay. Salamat, Mr. Chair. Napag-uusapan na rin kanina yung mga taripa. So yung susunod ko po ay tungkol sa tariff rollbacks at non-performance. And just before I go to the tariffs question, baka pwedeng mag-submit na lang in writing ang DOH dahil lumabas na naunang hearing yung dalawang water quality analysis laboratories na mali ang ipinasang resulta. Sinabi nila safe, yung pala unsafe. So, kung pwedeng mag-submit in writing ang DOH sa komite through the chair, kung yung dalawang yun at least makinanselan nyo ng certificate of accreditation. Opo, para hindi na kailangang ang water district pa ang sasalun yan, samantalang dapat DOH po ang gumagawa. So, for the record, Mr. Chair, yung request kong iyon sa DOH. That already, Yes, Mr. Chair. we'll pass it over to you. Salamat, Mr. Chair. So, sa tariff rollbacks na po. So, tanong sa NWRB at saka sa LUA. You set the tariffs for the JV contracts and there are specific terms and conditions for such grants. Kanina nabanggit ng LUA na hindi sila nagpapataw ng taripa kundi NWRB. So ano po yung mga tuntunin at kondisyon para sa pag-aproba ng taripa na ibibigay ng LUA or ang NWRB? Siguro, siguro si Attorney Arsadona mismo. Na muna po, Mr. Chair. Ma'am, good morning, Good Madam morning. Chair, Mr. Chair. Insofar as the tariff setting for NWRB is concerned,
This goes through a process, ma'am, with a petition for the issuance of a certificate of public convenience. During the process, we issue a provisional authority wherein the tariff is set therein. Insofar as tariff setting is concerned, we coordinate with the Department of Development, DepDep. We submit it to them for verification and vetting. And once DepDep vets the computation of tariff based on a methodology, we now submit it to the board for the approval of the board. Comsec, may DepDep ba tayong kasama ngayong umaga? So unfortunately, Mr. Chair, for the record, inimbita po ng komite ang DepDep pero hindi sila may excuse letter. Do I hear right? Over here, right? O sige po, baka maitanong na lang namin either sa next hearing or in writing through the chair. Pero once po sa NWRB pa rin, once po maaprubahan ng DepDep ito, ano yung mga condition na dapat na meet para inirekomenda ng NWRB yung ganitong taripa and then naaprubahan po ng DepDep, Mr. Chair? The basic, ma'am, is that this is the tariff that is imposed. So they can go below the tariff if they want to as part of their business, but they cannot go above the tariff. Once they go above the tariff imposed or approved by the board, then that is already a violation of their CPC, ma'am. Ano tinatakda ng board yung taripa? There is a Yung methodology. methodology. Yes, ma'am. And with this, together with the processes conducted by the Water Utilities Division insofar as their capital expenditures and all these aspects, they put it in that methodology and they compute it and then they submit it for vetting with the NEDA before the DepDep. And once DepDep agrees with this vetting, it is now presented to the board. And in the board, it is discussed where DepDep is also a member of the board and supports the proposal coming from the NWRB. Salamat, Attorney Arsadon. Mr. Chair, ganun din ba ang participation or outside observation ng LUA, Attorney Salonga? Kami po sa LUA, meron rin po kaming proseso. Tinitingnan po namin yung CAPEX, OPEX requirement ng water district na nagpe-petition ng rate adjustment. Tinitingnan rin po namin yung improvement, whether sa service connections, network expansion. Tapos meron rin kaming mga parameters na tinitingnan. For example po, yung water tariff na ibibigay ng LUA should not be more than 5% of the average monthly average income of the lowest income group, no? So titingnan namin yung pinaka mababang kinikita doon, dapat yung taripa should not be more than 5%. Also, yung bibigay na naming tariff adjustment should not be more than 60%. Granted, medyo mataas yung 60% kasi nga there are water districts na 10-15 years hindi nagpa-adjust ng tariff. So meron po kaming tinitingnan na parameters na gano'n na to help bill shock saka affordability tests po namin. So yun yung mga tinitingnan naming parameters saka numbers when we conduct tariff adjustment meetings. Mr. Chair, so it sounds like yung mga conditions or standards ng NWRB ay mas quantitative at mas qualitative naman yung sa LUA. Hindi po. Hindi. Quantitative. Quantitative yung sa inyo. So, pareho lang. So, paano kayo nagko-coordinate ba kayo para mag-level off sa kung anong taripa nga? Hindi. So, these are two separate and parallel processes. Paano po nagsasalubong para alam po ng water district at kung may private sector partner sila na yun yung taripa at yun lamang ang pwede nilang ipataw? Ang ano lang po yun is basically the delineation of jurisdiction. So, ang LUA, ngayon, water district lang po. Noong 2023 or 2024, nagkaroon ng opinion ang OGCC saying that
even those water districts with joint ventures need to have their tariff adjustments go through LUA. Prior to that, 2019 to 2023, yung tariff rate setting ng water districts with JV partners, kinuha po sa NWRB. So, yes, Attorney Arzadon. So, ano na yung, Yes, ano na yung protocol na nag-obtain ngayon? Yeah, the same, ma'am. Almost the same, no? Actually, we're in the process right now of coordinating with each other for this one. So this will be regularly done, ma'am. Madam So, Chair, Madam Chair, Uh, can I ask question regarding? Just one last observation at this point, Mr. Chair, before I give way to Mr. Hoyas, to Chair Hoyas. So, nagko-coordinate po kayo para yung mga kondisyon nyo, mga tuntunin, plus yung sa DepDev ay maging isang buo na lang moving forward. Okay, I have other questions, Mr. Chair, but I'll give Go way ahead. for now to Chair Hoyas. Good. Mr. Hoyas, Mr. you have- Chair and Madam, anything to say? Madam Senator, gusto po lamang namin maklarify, sino ba talaga ang may regulatory authority sa mga water districts na naka-JB when it comes to the tariff picking? Sapagkat kami po ay nalilito, bakit ang MWRB ay nag-state ng kanilang standard and at the same time LUA nagbigay rin ng standard nila as far as the tariff picking is concerned. Siguro Sir, natula po, hindi pa naman. sana maklarify namin sapagkat ang mga naka-JB po ay nalilito kung bakit dapat pumunta kami sa MWRB samantalang under PD 198 ang tariff picking ay talagang nakalulan lamang sa Okay, LUA. thank you, Mr. Joyce. Okay, para mapaiksi tayo. So, sino po ang may jurisdiction as far as tariff is concerned? NWRB ba o LUA? Mr. Chair, if I may, Yung- kasi yun po yung sinasagot nila kanina. If I may, and then correct me if I'm wrong sa ating resource persons. Mukhang lumalabas na at least since the 2023 OGCC decision, nagko-coordinate na po silang dalawa para moving forward, pag-isahin yung tariff setting Okay. foundation nila plus yung vetting na ginagawa ng DepDev para moving forward isa lang ang ka-coordinate po ng mga water Yeah districts, po, Mr. that answers Chair. your question, sir. Okay, go ahead. Salamat, Mr. Chair. Teresa. At this point, may request po ako sa Chair sa NWRB at sa LUA kung maaari ba nating hilingan yung board at saka yung administration na isumite yung kompletong technical annexes ng mga inaprobahang taripa na nagdedetalye ng mga investment commitment ng mga pribadong partner para sa lahat ng JV agreement. Kung pwede pong isubmit sa committee through the chair, Mr. Chair. Yeah, go ahead. You were asked to submit that, Attorney Salonga, LUA, and was it NWRB? Attorney. Salamat, Mr. Chair. Oh. And kung mapatunayan ng mga water districts na nagbayad ng mas mataas na halaga ang mga consumers na nakabase sa investments na hindi naman nagkatotoo, hindi nangyari, makakaasa din kaya yung ating consumers ng refund, Mr. Chair? A very good question. Attorney Salonga. Ma'am, may I ask again? Sorry, I beg your pardon. Yes, Mr. Chair, Attorney Salonga, makakaas na ba ang ating mga consumer ng refund kung mapatunayan ng mga local water districts na nagbayad ng mas mataas na halaga ang mga consumers nila base sa investments na hindi naman nagkatotoo, hindi nangyari, Mr. Ano nangyari Chair? ngayon sa Prime Water? Ma'am, on our side, we'd like to review that. And yes, also ma'am, we'd like to add na LUA and NWRB are working on a joint memorandum circular that, for example, for this season, if the service level required of a water district, including of its partner, is not met for more than a month, hindi kailangan magbayad at hindi pwedeng putulan. Kasi sa, Yes, Mr. Chair. San Risa. Kasi sa present situation ngayon, Attorney Salonga, pangit na nga yung quality ng tubig na lumalabas. In some cases, wala talaga at all and yet naniningil pa sila. So anong pwedeng gawin ng LUA dyan? Pwede bang yung mga nagbayad na pipilitan, makukuha sila ng refund?
Pwede po natin pag-aralan. Moving forward po, ito yung sinasabi po namin. We're working on a joint memorandum circular na pag hindi nagagampanan ng water district or its joint venture partner, yung obligasyon nilang to supply ng tubig for more than half a month, hindi kailangan magbayad at hindi pwedeng putulan po yung concessionaire. We've been getting reports na wala na nga tubig tapos naniningil pa rin. Those people, those consumers na nakapagbayad na kasi napipilitan, We would have to study the methodology for pwede bang ma-refund? pag-aaralan po natin yung methodology of how to refund that. Kasi kailangan po nating tingnan kailan natigil yan, kailan yung bayad nila. Tapos So pwede kayo makialam kahit na may JVA with the private. I'm asserting my powers, the powers of LUA under the PSA. Hindi ko kasi clear yung pagkakalagay doon eh. But I am asserting my powers that as regulator kaya yan. Then maraming dapat mabigyan ng refund kasi marami sa kanila hindi talaga nakakatanggap na wala talagang dumadalo ng tubig sa kanilang gripo and yet napipilitan sila pupuwersa magbayad o yung iba merong konti-konti tapos marumi nagbabayad pa rin sila. So can we give them refunds to them? We can study that. Kailangan lang natin ma-determine kailan nangyari yung infraction na yun, sir. Para rin Okay. fair. At Mr. Chair, halimbawa, narinig natin yung ulat mula, if I'm not mistaken, sa Dasmariñas, Cavite, yung ginawa nila para ipamalas no, yung mga reklamo tungkol sa kalidad ng tubig, yung kababaan ng pressure. Pwede rin kayang marinig ang NWRB yung tingin nila dun sa posibilidad ng pag-aaralan o i-review, posibilidad na refund. Bago po, Mr. Chair, nag-signify si Mr. Baldovino ba? Apo, na magsalita rin. Identify yourself, sir. Si NWRB muna, Please sir. identify Mr. yourself. Chair. Chris Baldovino po, General Manager of the Santa Cruz Laguna Water District. Mr. Chair, kung maaari pagkatapos ng NWRB, sagutin yung tanong tungkol sa i-review yung possibility ng refund. Yes, Bago ma'am. si sir. We are open to that, ma'am. We will review the process, ma'am, so we can see if that can be possible as well, ma'am. So at this point, Mr. Chair, bago si Mr. Baldovino, nakikita ko po na may immediate relief na ino-offer ang LUA na dahil sinasabi nilang kung service level hindi na-meet for more than half a month, hindi kailangan magbayad ng consumer at importante, hindi siya puputulan. And then longer term, sana sooner than longer, sooner than later, i-review ng LUA at ng NWRB yung posibilidad ng refund sa mga consumer ng water district kapag nalaman nilang nagbayad pala yung mga consumer ng mas mataas no kesa sa dapat. So Mr. Chair, I think Pero si kasi- Mr. Baldovino po. So, Yes, Mr. Chair. NWRB and LUA, can you issue notices sa mga private water companies na kapag hindi nyo na-meet yung requirements, hindi kayo nakapagbigay ng maayos na water supply at marumi ang tubig, ang quality ng tubig, hindi dapat magbayad ang consumer at hindi dapat putulan kasi marami sa kanila hindi nakakalam eh. Mr. Chair, Pupwersa silang magbayad kahit na pangit yung water supply o kahit na wala halos, napipiliin sa magbayad because they don't know. Mr. Chair, balak namin this month. We're working on Balak. that. Yes, sir. Working on it. Dapat noon pa. Ba't ngayon pa lang? Ngayon lang namin natatakel talaga, sir. Pero ngayon, aanuin namin yan. So, Ayusin namin yan. pwede natin mabigyan ng refund? Babalikan natin, sir. Very good. Merry Christmas. Sige, go ahead po. Salamat, Please, Mr. Chair. I wonder kung may input pa ang NWRB on this question of the refund bago si Mr. Baldovino, Mr. Chair. Oh, yun na po yun pa. So nagko-concur po ang LUA at ang NWRB sa tanong niyan. Salamat po sa gagawin yung review. Yes, We Attorney are Garza, always Mr. Chair. coordinating, ma'am, because we are under the WRMO, the Water Resources Management Office. So we are under that. So we are always in coordination with the. Salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, Mr. Baldovino yata gusto Mr. mag-interject. Baldovino, sir. Thank you, Mr. Chair, Madam Senator. For the information lang din po, regarding dun sa tariff, we all know that, yun nga po, dun nung year 2023, nagkaroon ako ng issuance nung circular na yon. Just to share lang din po, dun sa aming pong JV kasi, alam ko po, almost all of the JV, ganito naman yung setup. Yung naging policy making bodies, naiwan yan sa board. So, ibig sabihin po, yung tariff setting, kahit na-approve na ho yan kay LUA or sa NWRB, it's up to the board kung i-implement. So, ngayon po at sa aming case, wala naman ho kami naging tariff increase. Pero ang nangyari po kasi sa amin, merong naging increase. Ang tawag ho nila is CPI or yung due to CPI or PPI.
So, doon sa aming JV, nakalagay po dito, it's automatic increase. So, PPI and CPI shall be automatic and shall consist of the multiplier based on the PSA standards or computations. So, last November po, last 2024, nag-implement sa amin si Prime Water of that increase. So, without the board resolution and without the compliance with the regulatory requirements na nakasaad din po dito sa aming JV. So, ngayon po, in comparison, magkano po ito? So, bigyan ko lang ako ng figure, it's around 5 pesos sa minimum na singil po namin. So, ang amin pong singil is 175 plus VAT is 196. So, naging po nila sa amin is it's around 201 point something due to CPI. And after that po, nag-inquire kami sa PSA kasi galing nga po sa PSA yung standards. So, ang sinabi po sa amin ni PSA, yung itinuro kami sa NEDA. So, nag-letter kami kay NEDA, itinuro kami sa OGCC. So, actually, first option po namin talaga is tanungin ito kay OGCC. So, nagkataon naman po na lumitaw po yung OGCC opinion, sakto, may co-audit din po kami. So, nagsabay yung audit findings plus the OGCC opinion na illegal yung tariff increase due to CPI. So, with that AOM, nirecommend po sa amin na magpasa ng isang board resolution to, una, suspend the tariff increase. Second, i-revert back to the original. And yung pangatlo, refund to the public what is due to the public doon sa illegal tariff increase. And yet, kahit ho na-receive ng Prime Water yung aming pong board resolution directing them to refund, they failed to refund. So from November until this September, hindi po sila nag-refund sa public. So good thing share kasi maganda naman po at least napag-aaralan na ho kasi actually it's one of our dilemma kung paano ho namin i-impose doon sa aming partner kasi na-set na namin yung policy and yet hindi nila sinusunod. So actually hindi lang naman yung policy na hindi sinunod. Actually it's one of the criteria or sightings namin doon sa notice of pre-termination namin. So naging bala na rin namin yon kasi hindi sila nag-refund sa public nung illegal increase. So it's may mga sinay pa si COA doon kung ano-ano ho yung mga violations kung saang batas, yung mga LOI 700. So isinate na rin po siya as basis and yet inattach na rin namin yung COA sa amin na ito yung mga violations, ito yung mga citations ng mga na-violate na rulings, government rulings. Ayun, unfortunately, until now, ay wala po tayong nakuhang refund. So, yung tao po, nagulat sa amin, nung nag-take over ho kasi kami ng operations, nagulat sila kasi handa sila magbayad ng 201. And nung naningil po kami, ay hindi namin isinama yung increase na CPI. So, nagtataka sila, bakit bigla kaming bumaba yung rates? Yun lang po, thank you. O kung sa Ms. Umaldovina, good thing nagko-coordinate ang LU at NWRB. Very good thing din na very proactive yung water district nyo at yung LGU nyo rin and nag-reach out na kayo for relief sa iba't ibang government agency. So, nauna na kayo, so hopefully, and titingnan ng komite paano kayo pwedeng suportahan and for the other LGUs na kikilos din or kumikilos na rin, so at least may coordination under the National Water Resources Office. Salamat po. So